Hello mga brad, sis, kamusta po kayo? For this maintenance vlog natin mga brad is top overall ng generator. Yung previous vlog natin na top overall mga brad is Yanmar po yun. And ngayon is Daihatsu. Yung previous vessel ko naman mga brad, Daihatsu yung generator namin doon. Naka top overall kami. Kaso nga lang, hindi ko na-edit, hindi ko rin na-upload kasi sobrang busy that time. Nakauwi tayo vacation. And dito sa barko natin ngayon mga brad, Daihatsu din. And nag-top overall din kami. Bumunod kami ng cylinder head. And yun nga, in-overall namin. And huwag kayo magtaka kung medyo iba yung place. Kasi kukumpain ko na lang yung mga brad. Parehas lang din ang procedure. Parehas lang din ang yung mga tools na gagamitin. Kasi nga Daihatsu. Kaya huwag kayo magtaka kung meron iba yung place na pinag-overallan ko, iba din yung mga crew na kasama ko, meron bago, meron luma, kasi nga, yun nga, sa previous barko natin, and ngayon na barko natin mag-ride. So, huwag na natin ito patagalin. Daihatsu, top overall ng generator. Tara! Tirahin na natin yung mga brad. Hello mga brad and sis, I'm Boy Brown, at ako yung makinistang seaman, and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi ko sa maintenance vlogs natin before. At ang ginagawa ko naman dati mga brad, hanggang ngayon, pinapractice ko talaga pagkatapos ko siya basahin mga brad, sinisearch ko siya para hindi marumihan yung original manual natin mga brad. At habang sinisearch ko mga brad, dinadaan-daan na din ni Segundo yung mga fittings niya. Kaya pagbaba namin, tanggal na yung fittings at binunot na nila yung cylinder head mga brad. At pagkatapos nila madrain yung jacket mga brad at yung fuel injection valve nakabunot na, binunot na din nila yung cylinder head mga brad. Yan po. At i-attach na din natin yung valve spring tools natin mga brad. Unahin natin yung base at saka yung nut. Susunod yung plate natin mga brad. Pangtanggal natin sa valve rotator, cutter at saka spring mga brad. Yan yung plate at saka yung bolt mga brad. Pagigpitan natin yung bolt, bababa po yung plate nya at yung spring at saka yung valve rotator. Matatanggalan natin yung valve cutter natin mga brad. Yan po, hinigpitan natin. At yan po, tinulak na po ng plate yung valve rotator at saka yung spring natin. Makukuha na natin yung valve cutter natin mga brad. Yan po. At kapag kinarya naman natin yung bolt natin mga brad, aangat naman yung plate natin at saka yung valve rotator at saka yung spring mga brad. Makukuha na natin yung valve rotator at saka spring natin. At yung spring po natin dito sa model natin na Daihatsu ngayon mga brad, dito po is isa lang yung spring. Papakita ko sa inyo mamaya yung previous barko natin mga brad, dalawa po yung spring niya doon. Yan po. Dahan-dahan na natin ni Arya yung bolt niya mga brad, aangat na yung plate at saka yung valve rotator at saka yung spring. Makukuha na natin yung valve rotator at saka yung spring natin mga brad. Yan po, tanggalin natin yung bolt at saka yung plate. Makikita mo na yung valve rotator at saka yung spring. Kita natin, isa lang po tong spring. Yan po, oh, kitang-kita naman po isa lang yung spring. Tanggalin na din natin yung valve spring tools natin mga brad, yung base saka yung nut. Ililipat natin sa kabila para matanggal na din yung iba. And pagkatapos, kukunin natin yung valve spindle natin mga brad. Babalik rin natin. Yan po. Yan po. Hindi naman masyadong marumi yung ano natin, yung valve spindle. Wala masyadong carbon mga brad. At yan po, tatanggalin natin yung steam seal natin mga brad. Gagamitan natin ng vice grip. At every time nagbubunod kami ng cylinder head mga brad, nire-renew o pinapalitan talaga tong steam seal natin mga brad. Yan po. At linisan natin. At syempre pagkatapos linisan, hahasain natin mga brad. Sisecure din natin tong cylinder head natin. Yan po, dahan-dahan kasi nga sobrang bigat yan mga brad. Baka ma-disgrasya tayo, sobrang bigat po, kaya dinadahan-dahan ko lang. At syempre sisecure natin mga brad para hindi gagalaw.
habang hinasa natin yung valve spindle natin. Yan po. Pasensya nga pala mga brad, hindi po ako nakapag-cover all dito kasi nga hindi po natuyo yung coverall na nilaban ko mga brad, kaya nakapantalon na ako and naka-t-shirt. Anyway, sobrang init din nga yung nag-overall kami nito, kaya yun po. Salamat po sa pag-unawa, and ito po, asahin na natin yung spindle natin mga brad. At sa paghasa natin ng spindle at saka yung valve set mga brad, ganun pa rin yung procedure. Linisan natin, lagyan natin ng langis at yung grinding compound mga brad. Yung grinding compound na ginamit namin dito mga brad is yung pinakamanipis na grinding compound, kasi nga kunti or maliit lang yung tama ng valve set at saka yung spindle natin mga brad. Kaya sorry mga brad, wala pa rin tayong schedule o wala tayong chance na magpalit ng valve set dito sa maintenance natin mga brad. Basta stay tuned lang tayo sa channel natin mga brad. Kapag meron tayong schedule o meron tayong chance na magpalit ng valve set natin mga brad, gagawa natin yun ng vlog para makikita nyo or makita nyo paano magpalit ng valve set mga brad. Kasi nakita ko rin dito sa Daihatsu mga brad, kinumpare ko rin sa Yanmar, wini-wielding talaga yung valve set bago tanggalin kasi nga sobrang tigas ito mga brad. But unfortunately nga dito sa maintenance natin mga brad, wala tayong chance, kaya stay tuned lang tayo mga brad ha. Thank you, maraming salamat. Yan po, inaasa lang po natin yung valve set. Ganun pa rin yung procedure at pag-check natin. Kung nakita nyo yung maintenance vlogs natin na about sa Yanmar, ng cylinder head ng Yanmar mga brad, ganun pa rin yung mga brad. Pag-check natin at pag-asa. At pagkatapos natin hasain yung valve spindle natin, yung intake at saka exhaust, double check pa rin natin mga brad. I-crack test natin yung spindle natin, intake tsaka exhaust, pati yung cylinder head, at tanggalin na din natin yung nozzle holder at i-crack test din natin. Palitan din natin ng o-ring mga brad. Ayan po, tinatanggalan ni Segundo yung snap ring natin. Ginagamitan po to ng circlip mga brad. At meron po to siyang extracting tools mga brad, pangtanggal sa nozzle holder natin. At pag natanggal na natin yung snap ring, yan po, natanggal na po ni Segundo yung snap ring, meron po to siyang extracting tools. Yan po, pinupukpok po yan. And pag natanggal na natin yung nozzle holder, i-crack test po natin and i-renew po natin yung o-ring mga brad. Yan po, dahan-dahan and hanggang matanggal yung nozzle holder natin mga brad. O, yan po, dahan-dahan po. And kapag natanggal na natin yung nozzle holder mga brad, yan po, crack test natin yan and i-renew natin yung o-ring mga brad. At ito na po yung stem seal natin mga brad. Yung exhaust natin is kulay green, intake is kulay gray or black mga brad dito sa barko natin. Sa previous barko natin mga brad, yung intake niya is kulay brown and yung exhaust is kulay gray or black. Kaya i-compare natin yung mga brad. Kaya double check natin bago natin ikabit sa cylinder head natin mga brad. Dito po sa barko natin, yung intake niya is gray ang stem seal. Yan po, gray. Ang exhaust naman is kulay green. Yan po ang intake. Yan po, papasok ang hangin sa intake po. Pagbukas ng barbula, papasok po doon sa cylinder natin mga brad. At pagkatapos ng combustion, bubukas din yung exhaust. Yan po, ang stem seal ng exhaust is kulay green. Nakikita nyo naman po. At pagkatapos po, magbubukas yung spindle natin sa exhaust. Papasok po dyan yung usok or yung product ng combustion natin mga brad. At papunta na po yan sa turbo, sa turbine side natin mga brad. Yan po, pag combustion, bubukas dyan ang exhaust valve, and yun po, pupunta na po yung usok sa turbine side natin sa turbocharger. Ang pump side dito po, and yung exhaust side is dito sa kabila. Yan po. At syempre bago natin assemblin mga brad, i-crack test natin yung cylinder head, spindle at saka yung nozzle holder mga brad. At pagkatapos natin mag-crack test yung nozzle holder natin mga brad, ikakabit na nila Chief Engineer Canton, second engineer natin na si Humilio, at yung oiler natin na si Hamito mga brad, yung nozzle holder natin. Yan po, kinabit na po ni Segundo, and may special tools po to siya. Yan po. At pupukin natin yung special tools para maging setting na yung
nozzle holder natin mga brad. Chine-check din ni Chief Engineer, at pag setting na yung nozzle holder natin mga brad, huwag natin kalimutan ikabit yung slip ring natin. Ito po yung dito papasok yung hangin, lalabas po dito, papasok po sa cylinder natin mga brad, at magkukombustion po. Ang product ng combustion papasok po dito sa exhaust side. Yan po pagbukas ng barbula natin or exhaust valve. Yan po papasok po yung product, and papasok po dyan, lalabas po dito and papunta sa exhaust pipe, papunta na po sa turbocharger o sa turbine side natin mga brad. At ito lang po yung kunting illustration natin ng intake exhaust system natin. Ito po yung green, indicate po yan is fresh air. Yang violet po is yung exhaust air mga brad. Ito po, fresh air, papasok po sa turbocharger natin, sa filter, sa compression side. Yan po, pagpasok po nyan, i-deliver niya po doon papunta sa air cooler or air cooling system natin. Yan po. And dadaan siya sa cooling system natin, and papasok na po siya sa intake. And yung sobra papunta sa ibang cylinder. Yan po. And yung hangin po papasok na po sa cylinder natin mga brad. Bubukas yung intake valve natin. Yan po, papasok po dyan. And syempre, pagkatapos, i-compress ng piston yung hangin, and magdi-deliver ng fuel at magko-combustion mga brad. At yung product and yung usok, lalabas po dyan sa exhaust pipe natin. Pagbukas po ng exhaust valve natin. Yan po. Paglabas po ng exhaust air, papasok po siya sa turbine side mga brad, sa turbocharger. Yan po, mapapabilis po ang ikot ng turbocharger dahil po sa exhaust air natin. Yan po, pagpasok po dyan sa turbine side, iikot po yung blade natin sa exhaust side natin ng turbocharger, yung turbine side, and lalabas na po doon papunta sa chimenea. Po, ikakabit na natin yung spindle natin, langisan din natin. Yan po, is intake po yan. Ang nilagay po nila na marking mga brad is center punch lang po. Unlike yung sa Yanmar tayo, ang puncher talaga doon namin is letter. Puncheran sana namin ng letter, kaso nga lang yung letter na puncher natin is maliliit, sobrang liit mga brad, kaya hindi na namin nilagyan ng puncher na letter. So bagkos ito na lang po sinundan natin yung previous na marking nila na center punch po. Yan po, may number 1, 2, and 3 and 4 naman po. At pagkatapos natin ma-install yung spindle natin mga brad, intake tsaka exhaust, install na din natin yung valve spring tools natin. Unahin natin na yung base at tsaka yung nut. Pagkatapos po yung spring tsaka yung valve rotator. Lagyan natin ng langis, syempre yung spindle natin. At pagkatapos, yan po yung langis. At pagkatapos po ilagay na natin yung spring natin mga brad at tsaka yung valve rotator. Po, spring isa lang po yan, and valve rotator. At pagkatapos natin malagay yung spring at saka yung valve rotator mga brad, at install na din natin yung valve spring tools natin mga brad, yung plate tsaka bolt. Paghigpitan natin yan mga brad, bababa na po yan yung plate, itutulak niya po yung valve rotator at saka yung spring natin, at ma-install or malagay na natin yung valve cutter natin. Yan po, higpitan natin. Kapag libre na, pwede na natin i-install or ilagay yung valve cutter natin mga brad.
Yan po, langisan din natin para didikit yung valve cutter natin. And yan po ang valve cutter, lagay natin. At dapat po pantay po yan. Kita natin ulit para sigurado at hindi tayo mahirapan pag install ng valve cutter natin. At kapag na-install na natin yung valve cutter natin mga brad, dahan-dahan natin i-area o i-release yung bolt ng valve spring tools natin para tutulak naman yung spring, itutulak niya naman yung valve rotator at hihigpit na yung valve cutter natin. Hindi na po matatanggal or makakalas yung spindle or yung valve intake at saka exhaust valve natin mga brad. At kapag nakuha na natin yung valve spring tools natin, yung base saka yung nut, pwede na tayo mag-conduct ng testing kung gagalaw, bubukas yung spindle natin at yung valve rotator natin kung iikot mga brad. Yan po, hahatawin ko na. Super slow mo po yung video ko dyan, pero yan po, sobrang bilis po ng pagbalik ng spindle natin dahil nga sa spring natin mga brad. Yan po, umiikot din yung spindle natin. So ibig sabihin in good condition ang spindle natin at saka yung valve rotator natin mga brad. At yan po, na-assemble na natin yung 5 silindro mga brad. Sasalpak na natin sa generator mga brad. But before that, check natin yung protecting ring kung nakabit. Yan po ang protecting ring natin mga brad. At pagkatapos, pwede na natin install yung mga packing at saka o-ring niya mga brad. Dito po sa Daihatsu po mga brad, ang packing po, dalawa lang po. Yan po ang packing natin sa liner po. And yung buo po is nandun na din yung packing tsaka o-ring na din siya at the same time. Papakita ko sa inyo, yan po yung packing nya, nandyan na din yung o-ring. Unlike po sa Yanmar mga brad, isa-isa po siya i-install yung o-ring. Dito po sa Daihatsu is set na po siya, yan po. So hindi ka na mahirapan. Paglagay mo, nandyan na yun sa lubricator, sa jacket, at saka yung sa scavenging mga brad, yan pong malaki, yan po. So hindi ka na mahihirapan kasi isang set na po siya i-install mo. Yan po ang packing tsaka o-ring. Unlike po sa Yanmar mga brad, isa-isahin mo siya. So dito sa Daihatsu mga brad, yan po Daihatsu, siguradong wala ka malilimutan mga brad. Yan po, nilalagyan ni segundo ng molikot mga brad. Ayusin ko muna yung camera natin mga brad para pogi. Yan po, segundo. Tara, install natin yung bagong recondition natin na cylinder head natin mga brad sa generator. Dahan-dahanin natin, slowly but surely tayo mga brad. At ganun pa rin yung procedure natin ha mga brad. Slowly but surely tayo sa pag-install ng cylinder head. Yan po, dahan-dahan at alalayan natin kasi nga medyo malikot yung barko natin, nagsuswale. At siguraduhin natin na hindi mauntog yung cylinder head natin sa stud bolt thread natin mga brad para hindi ma-damage yung thread natin. And dahan-dahan lang na hindi rin gagalaw yung packing or mga o-ring natin mga brad. Yan po, dahan-dahan, alalayan natin. And double check din na walang naiwan sa loob ng cylinder natin. Yan po, dahan-dahan and alalay lang po. Yan po. Clear. Yun, suwabeng suwabe. Lagay na natin yung nut natin mga brad. At kapag natanggal na natin yung lifting tools at saka nakabit na natin yung nut, install na din natin yung hydraulic jack natin mga brad. Yan po, 4 po to siya kaya dire-diretso, pwede natin i-diretso
na 83 megapascal po yung setting natin mga brad. Yan po, dahan-dahanin natin bomba, pwede natin i-diretsuhin kasi nga 4 yung jack natin. Yan po, 83 megapascal po. At pagkatapos natin mahigpitan yung jack natin, bombahin natin yung jack, yung pump natin sa 83 megapascal, at pagkatapos higpitan na natin yung nut natin mga brad. Katulad pa rin ng process natin yung sa cylinder head natin sa Yanmar mga brad. Yan pa rin yung process natin, paghigpit tsaka pagluwang ng hydraulic jack. Yan po, higpitan na natin, and pag clear na lahat yung 4 natin mga brad, nagsenyas na sila na clear, i-release na natin yung jack para babalik yung langis sa hydraulic jack tank natin. Po, hinigpitan ni Chief Engineer. Shout out sa iyo sir. Yan po, release na natin, and pagkatapos ibalik natin yung jack natin para babalik yung langis and luwagan na natin. At yan po, naigpitan na natin yung nut natin mga brad. Double check natin kung nasa marking pa rin, okay naman po lahat. And pagkatapos nyan, ikakabit na natin yung jacket natin mga brad, yung tubig. Yan po, yung sa Yanmar po mga brad, black po yun yung kinakabit. Dito po pipe, dugtong-dugtong lang po siya, kaya mas madali pa rin. Yan po, air purge natin, palabasin natin yung hangin. Yan po, lumabas na po. Air purge natin na mabuti para hindi mag-airbound yung bomba natin. Double check natin kung may leaking yung mga kinabit natin na pipe sa jacket natin. Yan po, medyo mainit na po kaya isasarada na natin. At pagkatapos natin i-secure yung plug natin mga brad, double check na natin kung may mga leaking yung sa cylinder head or yung kinabit natin na pipe. Yan po, binuksan na ni Segundo yung barbula sa jacket natin. And pagkatapos, yan po, double check natin yung pipe natin kung may leaking po. Yan po, inigpitan po ng isang oiler natin na si Manriquez kasi nga medyo may tubig. Yan po, and pagkatapos mahigpitan, hanginan natin, double check natin kung walang na lalabas na tubig. Yan po, ang return, buksan natin papuntang expansion tank. Yan po, si Manriquez oiler natin, and si Hamito po. Yan po, hanginan natin, double check din natin kung meron pang tubig na lumalabas sa jacket natin, jacket cooling system natin. Yan po, wala naman pong leaking, wala namang tumutulo na lumalabas na tubig sa jacket natin, so sabihin okay po yun mga brad. Punta naman tayo sa previous vessel natin mga brad. Sa previous vessel ko mga brad, yung jack po niya is mahaba po, yan po, pero huwag kayo mag-alala, yung procedure, yung principle is pare-pareha lang po mga brad. Pasensya nga po pala hindi ko mabidyoan yung jack pump natin kasi nga yung Daihatsu natin sa previous vessel natin mga brad, mataas po mga brad. Kung nakikita nyo naman, nasa taas kami, kaya hindi natin ma-vlog. Yan po, kinabit na natin yung jack and yung hydraulic hose, and pagkatapos yan makabit natin yung jack, bombahin natin yung pump nya, matanggal natin yung nut, and bubunutin na natin yung cylinder head natin mga brad. Yan po, 4 din po to, kaya hindi po kayo manibago. Nanibago lang siguro sa tingin, yung jack natin is mahaba po compare sa ibang vessel is maliit lang po. At pagkatapos na matanggal yung nut natin mga brad at saka yung hydraulic jack, bunutin na natin yung cylinder head natin mga brad. Dahan-dahan po. Yan po, naangat na po. And yung lifting tools nito, parehas pa rin mga brad. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tsura ng lifting tools. Ito po ang lifting tools sa previous barko natin. Yan po, medyo meron po siyang stand. Yan po. And yung kakabitan niya, meron pong stud nut o stud bolt.
and may nut po tayo ilalagay para sa lifting tools. At ikabit na din natin yung valve spring tools natin mga brad. Yan po yung plate na sinasabi ko na parehas lang po sa present natin na vessel, na yung tools niya sa Daihatsu. Yan po. Kapag higpitan natin yung bolt niya mga brad, sabay-sabay yan babaon at makukuha na natin yung cutter pin. At pag i-release natin yung bolt, makukuha na din natin yung valve rotator tsaka yung dalawang spring. Sa previous natin mga brad, dito po sa previous natin, dalawa po tong spring, papakita ko sa inyo mamaya. And yung present natin is, kung naalala nyo kanina, yung sa vlog natin is isa lang po ang spring. Dito po sa previous vessel ko sa Daihatsu is dalawa po yung spring. Papakita ko po sa inyo mamaya. At kung naalala nyo, napanood nyo yung maintenance vlogs natin na cylinder head sa Yanmar mga brad, isa-isa po makukuha yung valve cutter natin. Compare po dito sa Daihatsu, yung valve spring tools niya, 4 po. Kaya sabay-sabay natin makukuha yung valve cutter. Para sa akin, mas madali to yung sa Daihatsu mga brad, makukuha agad natin yung valve cutter. At kapag nakuha na natin yung valve cutter natin mga brad, huwag natin ipaghalo or ipagrambol mga brad. Meron po kaming ginawa dito na parang basong-baso para nga po hindi maghalo-halo yung intake tsaka sa exhaust. Intake number 1, intake number 1 lang po. Sa intake number 2, intake number 2 lang po. Exhaust number 1, exhaust number 1 lang po. At exhaust number 2, exhaust number 2 lang po. Para hindi magkalo-halo yung parts natin. At pag-assemble natin mga brad, madali lang po assemblein kasi nga hindi nagkarambol-rambol. Yan po. At yan po, nakuha na natin lahat ng valve cutter. Dahan-dahan na natin i-area yung valve spring tools natin. I-area natin yung bolt, tsaka yung tanggalin na natin yung plate mga brad. Makukuha na natin yung rotating valve, tsaka yung dalawang spring. Yan po ang sinasabi ko kanina mga brad, dalawa pong spring. Yung previous vessel natin mga brad, dalawa po to. Yan po, inner and out spring. At ngayon mga brad, kunin natin yung mga spindle natin sa intake at saka exhaust. Tingnan natin yung kung gaano kakapal yung carbon natin. Yan po. Naman po siya masyadong carbon. At tingnan natin pag nalinisan kung may tama po yung spindle tsaka valve set natin mga brad. Yan po ang carbon, medyo makapal yung sa exhaust spindle natin. Yan po. Ang sa intake hindi naman masyado mga brad. Double check din natin yan, susukatan at crack test. Yan po. Pagkatapos, ito po yung valve set natin, cylinder head. Linisan natin. Ibabad muna natin yan sa tubig mga brad. Yan po ang intake. Kitang-kita naman po. At ito po yung nakuha natin na steam seal mga brad. Yung steam seal na exhaust is gray. Sa intake po is kulay brown po. And hinasa na ng kaibigan natin na si Euler Galabo, Andrew Galabo. Shout out sa'yo brad. Kamusta? Saan ka na barko ngayon? Yan po, hinasa niya po. Ganun pa rin yung procedure. Langisan natin, lagyan natin ng grinding compound, and pagkatapos linisan natin, tingnan natin yung tama niya, and pagkatapos i-crack test natin mga brad. Unfortunately di mga brad, wala tayong schedule or wala tayong chance na magpalit ng steam valve dito mga brad, kasi nga okay yung steam valve natin, wala pong tama and hindi pa po schedule. So better luck, next time na lang po. Gagawan din natin ng vlog yun pag may chance tayo. Double check din natin yung rotary valve nya, yung spring, tsaka yung bulitas or yung ball. Yan po. Tanggalin natin yung spring. Double check natin kung hindi putol. And yung bola, kung hindi ba siya na oblong. Yan po. Umiikot naman ng mabilis, kaya okay naman yung bola natin mga brad. And pagkatapos, linisan natin and assembly natin. Yan po. Yan, check natin. Yan po. Okay naman po yung bola natin, yung bulitas, and lagay natin yung spring. Dahan-dahan po, baka lilipad, mawala. Dapat make sure tayo meron tayong spare nito on board mga brad bago natin baklasin. At yan po yung valve rotary natin, wala namang pong tama, kaya asimbulan natin yan mamaya mga brad. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang steam seal natin. Yan po sa exhaust valve is gray and sa intake is kulay brown po. Yan.
Ito po yun sa sample natin sa exhaust is gray, and yun sa intake is kulay brown po. So hindi po siya pareha sa present na generator natin mga brad. Yung intake niya is black or gray, and yung exhaust is green dito sa bagong barko natin mga brad. Ito sa previous is iba na naman ang kulay. So tingnan natin yung manual, yung spare parts number niya, at lagyan natin ng langis bago natin install yung steam seal natin mga brad. Yan po, ang exhaust is kulay gray po. Install natin. Meron po to siyang installer mga brad, huwag nyong pukpukin. Meron po siya tong tools, special tools pangkabit ng steam seal natin mga brad. Yan po. Intake is kulay brown po. Yan po. And gray yung sa steam seal sa exhaust mga brad. Yan po, kitang kita naman po. Yung may orange po, yun po yung intake side. Yan po yung pang install natin. Yan pong special. At malalaman mo rin mga brad kapag sagad na siya or setting na siya, iba na yung tunog sa tools na pagpalo mo sa hammer mga brad, at tatalaw na yung special tools. Yan po. At pagkatapos natin ma-install yung steam seal natin mga brad, install na din natin yung spindle natin. Unahin natin yung spindle natin na exhaust valve po. Yan po yung number ng spindle ng exhaust valve natin. Yan po ang exhaust. Pupunta na po yung turbine side. Yan po, number 1. And before natin install, langisan natin syempre. Yan po, para madulas siya at hindi po siya maganit. Yan po, install natin. And kunting push at pukpok lang ng kamayan, papasok na po yan. Yan po. Yun, pasok na agad. And pagkatapos natin ma-install yung mga spindle natin mga brad, yan po, na-install na natin. Lagay na natin yung spring natin, inner spring. And pagkatapos yung outer spring natin, yan po, dalawa po yan. And syempre yung valve rotator natin mga brad, bagong recondition na valve rotator. At pagkatapos natin ma-install lahat mga brad, ngayon i-install na natin yung valve spring tools natin. Unahin natin yung base tsaka yung nut mga brad. Yan po, higpitan natin yung nut kasi nga dyan din tutukod o kakapit yung plate natin mga brad, tsaka yung bolt para itulak pababa yung spring tsaka yung valve rotator natin. Yan po, sunod natin yung plate natin na 4, sabay-sabay po yan babaon. Yan po, lagay natin, and yung bolt, yan po, may upuan po yan yung valve rotator natin sa plate natin, kaya hindi po dapat magkabaliktad yung plate natin pag install mga brad. Yan po, lagay natin yung bolt, and dahan-dahan natin higpitan para dahan-dahan din babaon. Syempre 24 higpitan natin para bababa yung spring po, dahan-dahan. At sa paghigpit natin ng bolt, bumaon na yung plate, valve rotator, tsaka spring mga brad. Install na natin yung valve cutter natin. At ngayon po, ito po yung valve cutter natin. Sa previous vessel ko po mga brad, ang ginamit ko po na pampakapit is grasa para hindi po malaglag or matanggal, at setting yung pagkakabit natin sa valve cutter sa spindle mga brad. Yan po, grasa po yung ginamit natin, and yung sa present is langis po. Pwede naman po grasa or langis, basta as long as kakapit yung valve cutter natin sa spindle para nga pag area natin sa valve spring natin, valve spring tools natin, hindi siya matanggal or hindi siya malaglag, at hindi din ma-damage yung setting ng spindle natin mga brad. Yan po. At kapag dahan-dahan natin i-area yung bolt ng valve spring tools natin, dahan-dahan na din naangat yung spring natin, at
tutukod na yung valve cutter natin sa valve rotator at saka spring natin mga brad. Pwede na natin i-testing kung gagana yung spring natin, yung rotary natin kung umiikot ba, at pati yung spindle natin kung bumubukas at umiikot din po. Yan po, tanggalin natin yung lifter natin and subukan na natin siyang paluin by plastic hammer para malaman natin kung iikot at bubukas yung barbula natin. Yan po, secure na po yung cutter pin sa rotary valve natin at hindi na po yan matatanggal. And tara, testing na natin yung valve natin na bagong assemble. Lagyan natin ng marking para sigurado tayo na gagalaw at bubukas yung valve natin. Yan po. Sa likod, plastic hammer. Yan po. And okay po yung valve recondition at pag-overall sa side mo yan. At yun yung mga brad and sis, pag-top overall natin sa generator natin mga brad, sa Daihatsu mga brad. Kung nagustuhan o may natutunan kayo sa maintenance vlogs natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para update kayo sa mga vlogs, videos ni-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin Makinisa Siman mga brad. Walang pilitan to mga brad. Pag-share din ng vlog natin. And daghang salamat!